Attorney Sol, before kayo mag-comment regarding dito sa mga diskaya and pag-mention niya sa mga mababatas, ulitin mo muna yung reaction dun sa news about dun sa podcast ni BBM. Attorney Sol? As I was saying, can you hear me? Yes, loud and clear. As I was saying, napaka-imposible yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. Gaya na nga ng pinag-usapan natin kahapon, the buck stops with the President. Siya ang may responsibilidad ng lahat sapagkat alam niya, may kapangyarihan siya, alam niya nangyayari. At sisimulan nga natin sa DBM, Department of Budget and Management, na siyang nagtiprepare, naghahanda ng National Expenditure Program na tinatawag. Diyan nagsisimula yung sa DBM eh. Sino ba bago ibigay ang DBM sa Kongreso? Pinapakita mo yan kay Presidente Marcos Jr., tinitingnan muna yan eh. And after that, pupunta na sa Kongreso. At yung mga nandiyan naman sa Kongreso, puro mga kaalyado niya, mga tao niya yan, lahat. Kapartido niya. Majority sila. Sila ngayon na mag-aayos yan. O pagkatapos nila, pupunta uli sa Presidente. Kung pirmahan niya, tapos na, batas na yan. Kung hindi, ibibito niya. Pero hindi niya naman binito lahat ng flood control projects ay mula pa nung siya'y naupong Presidente. Madaling sabi, pinalusot niya lahat yon. Alam niya kung sino ang nasa likod niyan. Katunayan nga, hindi ba, ang inalanan niya nga yung 15 contractor di umano na sangkot. At sinabi niya rin, alam niyang may SOP, may bribe, lahat. Madaling sabi, alam niya. Eh bakit ngayon nasasyak siya? Ako ngayon na nasasyak sa kanya. Attorney Sal, marami din sa mga kababayan ang may kapareho mong sentimiento na nasasyak sila kung bakit nasyak ang Pangulo. Ala, puro tayo naglalaro lang tayo nito eh. But Attorney Sal, fooling himself. Yes. Attorney Sal, with all the emotion na pinakita ng Pangulo, what the Filipino is asking and waiting for a very long time is the accountability. I-mention yung mga contractors, top contractors. This time, na-mention din ng mga contractors kung sino yung mga congressman. Pero naniniwala ang marami sa ating kababayan na kulang ang mga na-mention ng mga diskaya. And maybe, yung ibang mga contractors na tulad nila, na the same ang trabaho, nagbibigay ng pera or whatever ang kanilang kalakaran or similar sa kalakaran ng mga diskaya, may iba pang mga congressman and other officials sa executive ang nakinabang dito na hindi pa napapangalanan, Attorney Sal. What's your advice dun sa iba pang mga contractors, Attorney Sal, na maging katulad ng mga diskaya, but they don't need to go to the Senate, Attorney Sal, para ipangalanan sila? Gaya ng ginawa ng mga diskaya, sinabi na nila na totoo. Pero alam mo, gaya ng sinabi ko kahapon kay Inday Sara, kay BP Sara, kausap kami bago ako lumipat sa Perito. Alam mo yung turnover ng Senado? Sabi ko, kaya yan nagkaroon ng pagbabago dyan. Kasi yung ginagawang investigation, papunta na doon sa pinakamataas. Kaya they had to change that. Kaya nagkaroon ng bagong Senate President, bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, talagang yayariin nila si BP Sara dyan. Iko-connect nila yan, mga Duterte dyan. At saka siyempre, para mapagtakpan yung mga involved. Yeah, yan ang reason niya kung bakit nagkaroon ng pagbabago. At moro-moro naman yan kasi karamihan sa kanila kung hindi man lahat involved eh. Tapos i-investigahan mo, i-investigahan mo mga sarili mo. Tingnan niyo yung nangyayari sa House of Representatives. Gustong ipatawag si Saldico, kinokontra ng mga kongresista. So, moro-moro talaga yan, mangyayari. Kaya sabi ko nga, dapat sa atin, revolutionary government na lang, mag-declare na lang. Ngayon, kung itong si Presidente Marcos Jr., as he claims,
to be clueless or he is not involved at all, then I dare him to declare a revolutionary government at gawin niya ang dapat niyang gawin bilang presidente nitong revolutionaryong gobyerno.